Ngayon ho, mga kababayan, eto na, asan ba ako? Eto, mga bossing, asan ba ako? Eto, nagsalita din po, no, ang PhilConsa, mga kababayan. Ito yung sinasabi ko ho sa inyo, no? Kapag kayang impeachment na yan ay hindi natuloy, mga boss chief amo, sir, malamang sa alamang, wala na ang demokrasya ng Pilipinas. Napakasimple lang ho. Kagaya po nung sinabi ko, mga boss chief amo, sir, eh, kung kayo ay may makalaban, tayo ay may makalaban na malakas ang pwersa at may kaibigan na nasa poder at kailangan pagbasihan o kailangan pagtuunan ng pansin yung konstitusyon ng Pilipinas at kung ano ang kanilang interpretasyon doon, yun na lang yun. Sabi ni Dionisia Alpapara, marunong naman po magdasal, bahala na po ang Diyos sa kanila. Anong balita to? The Senate decision to return the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte to the House of Representatives may constitute a grave abuse of discretion according to the country's old constitution. Biruin mo ha, sila yung nangangalaga ho, mga bossing, ng konstitusyon ng Pilipinas. Sila ang nag-i-interpret. Sila lahat yan. Pero hindi ho pinapakinggan ng Senado. Wapakels ang Senado. Mga bossing, sabi ko nga ho sa inyo magbigay kayo ng video, maglabas kayo ng video o maglabas kayo ng artikulo na nagpaliwanag si Cheese doon sa mga malalaking malalaking eskwelahan. Sila po umalma di ba? Una, tayo-tayo lang. Mga government supporter. Sumunod mga kababayan, umpisa na pong nagsilabasan yung mga malalaking mga universidad. Ano po, pinansin ba ng Senado? Hindi. Hindi nga sila sumasagot dyan Sumunod po yung mga simbahan na po. Di ba? Sinagot nila? Hindi. Kasi po, pag sumagot po sila, mga boss chief amo, sir, ang mangyayari po dyan, mga kababayan, kailangan nilang explain lahat. At lahat po yan, iisa lang po ang sasabihin. Sige nga, ano ibig sabihin sa inyo ng shall forthwith? Ganun lang kasimple at ganun lang kadali. Matatahimik na po yung mga yan. Kaya hindi sila sumasagot. Ika nga, sabi, kapag sa showbiz, huwag mong pansinin hanggang mamatay yung issue na yan. Biruin nyo yung nangangalaga, nag-iinterpreta, sila din yung, kumbaga, karamihan dyan talagang nakapokus sa konstitusyon ng Pilipinas, umaalma sa nakikita sa ginagawa ng Senado, mga bossing. Tayo pa kaya namamamayang Pilipino? Sabi pa dito, ito pa yung isang balita, mga kababayan. Bago natin lisanin itong impeachment, ayan pa yung isang balita. Sabi dito, opinion, the Supreme Court has intervened in the impending of impeachment Vice President Duterte. It resolution requiring the House of Representatives to explain and provide information. Is a classic. It is being both innocuous sounding of and being profound at the same time. Does SC and Sara's impeachment innocuous because the resolution sounds like a perfunctory clerical move done just to be just so that complainant before the High Court cannot complain later they were not properly attended to. Lahat po yan, mga kababayan. Nakakalungkot, Biruin mo, ipapamukha nila sa ating lahat, mga boss chief amo, sir, na ready na yung kampo ni Sara Duterte. Di ba, John J. Jason? Ready na yung kampo ni Sara Duterte. Meron na kaming 16 na magtatanggol para sa vice-presidente. Tapos ganun lang ang sasabihin, ganun ang gagawin. Tapos makikita pa natin, bukod sa 16 na manananggol sa vice-presidente, may 18 pa
Isama mo pa si Chis na mga senador na pilit binabaluktot ang nakasulat sa konstitusyon. Na pilit ipinamumukha sa mamamayang Pilipino na sila ang first defense ng vice-presidente. Di po ba, Chay Chair? Oh. Ganyan ang nakikita natin, mga bossing. Ang tanong ni FF, live? Hindi. Replay lang tayo ngayon, mga kaibigan. Shoutout sa iyo, FF. Anyway, mga bossing, dumako na tayo dito kay Amy Marcos, mga kababayan. Ito po ay patungkol, mga boss, chief, amo, sir, no? Doon sa pagkamatay nung tanto ko. Naku, pinipilit ng mga DDS talaga Pinipilit ng mga DDS na kasama ang ating unang ginang, may kinalaman ng ating unang ginang sa pagkamatay po nitong tanto ko. Sarap humigop ng kape. Ngayon, si Amy Marcos, mga bossing, nagpapasiklab na naman sa mga DDS. No? Madali yatang mabuyo itong si Madali atang mabuyo talaga itong si Amy Marcos, no? Mga kababayan. Kagaya niyan, si Harry Roque, inuudyukan siya. Nako, Amy Marcos, ngayon ka magpasikat sa amin. Ngayon mo ipakita at sabihin na ang iyong kapatid ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Anyway, buhay pa ba si Roque? Tarages yan Walang balita dyan Sabi ni Remy Seresa Post, naturingan pa naman siyang leader ng kanilang church. Si Joel Villanueva, si Boss Dila, no? Sabi ho dito sa balita ng politico.com.ph, mga kababayan, Amy Marcos dares Malacanang to clarify First Lady's role in Tantocos death. Alam nyo ho, mga bossing, nakakalungkot dito sa gobyerno natin, nakakalungkot dito sa mga senador natin, palapatol. Pinapatulan na lahat ng chismis, mga kababayan. Pinapatulan na yung kahit walang kakwenta-kwentang mga chismax. Kahit alam naman nila na hindi totoo, papatulan nila para makapanira ng tao. Papatulan nila para lang magkaroon ng issue. Para lang bumagsak ang ating gobyerno. Amy Marcos, kailangan pa bang magpaliwanag ng Malacanang dyan? Meron ba kayong naipakitang ebidensya? Pinapakita ho ng mga DDS, mga kababayan, alam nyo kung ano na ebidensya? Simple lang. Pinapakita nila, sasabihin eto yung bago mamatay si tanto ko. Nagsasayaw ko ang First Lady.